Nasa linya ho natin ang kinatawan ng mamamayang Liberal Party List, Representative Leila De Lima, dating senador at dati ring nagsilbi bilang kalihim ng Department of Justice. Magandang araw ho sa inyo, magandang umaga ho ng Lunes, Congresswoman Leila De Lima, ma'am. Ang umaga, Bombo Genesis and Bombo Everly, saka sa mga nanonood sa Bombo Radio sa buong Pilipinas ngayon po. Magandang Good umaga morning. Magandang umaga ho sa inyo. Thank you for joining us sa Bombo Network News, sa Bombo Radio Philippines. Kong, medyo mahaba-haba po na budget deliberation na nangyari nitong nakalipas po ng mga linggo. Ang isa po sa isa po sa mga pinakamalaking updates ho dito, yun pong pagtapyas muli dun sa budget ng Office of the Vice President matapos na hindi ho sumipot si VP Sara. Pakikwento ho kung paano po nangyari ho dito, Kong, lalo ho dun sa nababanggit po ninyo para ho disiplinahin si VP Sara, kaya po natapyasan yung kanyang budget, Kong. Opo, kasi nga po ilang beses po siya hindi sumipot. Dun po sa committee level ay nung una hindi rin po siya simusipot. Then finally sumipot naman po siya. Tapos nung na-schedule na po, unang-una nung 28, September 28, yung budget for plenary deliberations, yung budget ng OVP, hindi siya sumipot. Nung 29, hindi na naman siya sumipot. Riniset na naman for the last day, September 30, wala na naman po siya. Not even yung kanyang mga officials ay present. So walang galing sa Office of the Vice President. At instead, ang pinadala niya ay isang sulat at nag-impose siya ng dalawang kondisyon. Ang sabi niya po sa sulat, addressed to the Appropriations Committee, ay dadalo lang daw po siya kapag number one ay dadalo rin ang Pangulong Bongbong Marcos sa deliberations ng budget ng Office of the President. Yung kanyang pangalawang kondisyon ay ipalis daw po yung immigration lookout bulletin order na pinalabas ng Bureau of Immigration, yung sa DOJ. Remember ho, nung kasagsagan ng pag-imbestiga ng House of Representatives, yung Committee on Good Government and Public Accountability, nung the misuse of the confidential funds, ay nagpalabas po ng immigration lookout bulletin sa 6 na opisyal ng kanyang opisina. Kasama na po yung kanyang chief of staff and under secretary na si Attorney Zuleika. Pero nyo po, inimpose niya po yun as a condition. Tapos yung sa Pangulo naman, ay at least yung sa Office of the President, pinapadala niya ho lagi si Executive Secretary Bersamin as his representative. At yun naman talaga ang kalakaran. The Executive Secretary is the little president. He really represents the president sa mga ganyan na mga proceedings. Ito sa OVP, hindi man lang nga siya nagpapadala kasi dapat nagpinadala niya yung kanyang chief of staff o yung kanyang undersecretary. So imposing those conditions are actually insulting. Wala po yan sa karapatan niya. Wala po yan sa kanyang authority, even if she happens to be the vice president. Para sa amin po, para sa akin po, at pinanigan naman po ako ng mayorya ng mga members of the House of Representatives, ito po ay disrespect, ito po ay insulto sa amin. Kung now, hindi niya kaya pong respetuhin yung kaming mga individual members of the House of Representatives, at least man lang respetuhin niya ang institusyon, ang House of Representatives. Tsaka respetuhin niya yung konstitusyon. Kasi ito pong budget process, nandyan po yan, kinikilala po yan under the Constitution. Ano na mangyayari kung ganyan ho ang ating mga opisyal na hindi man lang nila ginagalang yung budget process, na that should be subjected to their whims and caprices kung magpapakita sila sa House of Representatives o sa Kongreso sa mga budget deliberations. She had the duty to appear and defend her budget. Pero actually, mabait pa nga ho yung House of Representatives at pinapyasan lang
Binalik lang ho namin sa 2025 level. We had the choice really of slashing a significant amount o kaya pwede pa nga zero eh. Pero naisip po namin na hindi naman magiging makatarungan kung masyado namang malaki ang itatapyas. Kasi nga ho, meron din ho mga personnel, mga staff at mga pangangailangan ng OVP, mga MOOE rin. So kaya ho, binalik lang ho namin sa 2025 level at ang aming tinapyas ay just about mga 150 plus million peso. So yun po ang dahilan. Kasi Congress holds the purse. So yung mga iba-ibang departamento, including the Office of the Vice President, had to defend their budget before us, had to justify. And kailangan may respeto naman sa amin. So tinuturuan namin siya. Wag mong ganyan na nasasanay siya. Pero kung insulto. Opo. Pero kung sakaling dumalo ho sana si VP Sara, payag ho kayo na mapanatili yung hanggang sa 890 million na panukala ho, original na panukala po ng OVP? Most probably. Kasi madidepensahan yun. Most probably, of course, so we hindi natin alam kung ano talaga ang magiging ultimate na naging itsura nung budget. Kaya nga may mga ganyan ang mga proceedings para pinag-uusapan po yan. Para kung meron mga tanong, kung meron mga interpellations, lalo na sa plenary, ay nasasagot ng maayos, naiintindihan. At hindi lang po kami ang nandyan. Yung taong bayan, obligasyon din niya yan na i-defend niya ang budget sa taong bayan. So yun po ang aming pananaw kung bakit pinopose ko po yan dahil nga po sa ganyan na yung kanyang duty for accountability and duty to defend the budget at saka lalo na yung kanyang pambabastos at pag-iinsulto sa aming institusyon. Wala po siyang karapatan na bastusin at insultuhin. Gaano man siya kataas ang kanyang posisyon, yung mambastos ng institusyon. Okay. However. Alright. Congresswoman De Lima, kilala po kayo bilang kritiko po nga ng drug war. Ano po yung naging reaction po ninyo dito sa lumabas po na report na hindi pagpayag po ng International Criminal Court na gawaran ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dapat lang po at nakita naman po natin yung justification ng denial. Maganda po, very rational, may basehan kung bakit. Inisa-isa ho yung mga naging basehan kung bakit dinenay, lalo na yung pagiging flight risk. Dahil nga mismo yung mga statements, mga public pronouncements, statements ng kanyang pamilya, lalo na again si Vice President. Yan ang problema kay Vice President. You know, yung, sorry to say this, yung kanyang arrogance. Kasi imagine yung sinabi niya na she's willing, she was actually instigating yung kanilang mga supporters na mag-break out sila. Naku, hindi ho yan uubra sa mga international tribunals like ICC. Kung ganyang mga kadramahan, kung ganyang mga kayabangan, kung ganyang mga acts of arrogance, ay nabebenta o bumubenta sa kanilang mga supporters dito sa Pilipinas, hindi po yan bebenta sa mga huwes sa ICC, sa mga prosecutors sa ICC. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa ebidensya. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa batas. Ano yung batas? What is the governing law sa mga proceedings before the court, before the ICC? It's the Rome Statute. Now, the former president has been accused of a very grave crime, and that is crimes against humanity. May mga ebidensya, malalakas na mga ebidensya. Hindi ho basta-basta pumapayag ang ICC that pending the case, pending the proceedings, ay nagbibigay ng interim release. Kung sa atin ay yung parang bail, di ba? Yung interim release. Dahil nga, tinitingnan lahat. Wini-weigh nila lahat ng mga rason. Wini-weigh nila yung mga circumstances. Yung flight risk, lalo na. Tapos, yun na nga, ano yung magiging epekto
yung sa mga biktima, sa mga pamilya ng mga biktima. Tsaka the former president and his camp still have the capacity to pressure yung mga witnesses and prospective witnesses. Nandyan pa rin yung kapangyarihan nila dito sa Pilipinas. Malakas pa rin ang puwersa nila. So, lahat yan tiningnan ng ICC. Kaya, may basehan. And kaya nga, nung pag-issue pa lang, nung resolution, nung Senado, yung majority vote ng Senado, seeking for the house arrest of the former president on the ground of supposed humanitarian assistance, ay para sa akin, mali na talaga yon. Unang-una, wala namang basehan yon na house arrest, na maayos naman ang kondisyon niya doon, humanitarian assistance, na again, maayos ang kondisyon niya doon. Tapos yung ganyan, naisip ba nila yan? Di ba nila na-consider yung mga libo-libong mga biktima, na hindi man lang nila silang alang yung mga karapatan nila, na basta na lang mga pinatay without a due process. Rights. They keep on invoking now those things, human rights and humanitarian assistance. Pero noon, naisip ba nila lahat yon? So, and then, yun na nga, hindi naman talaga papakinggan ng ICC. Kasi wala na sa atin yon, lalo nang nag-withdraw ng Pilipinas. At sino ang nag-withdraw? Yung dating Pangulo. So, wala na tayong parang, wala na rin tayong any moral standing and even legal standing to ask for anything from ICC. Kasi in the first place, hindi na tayo member state ng ICC. So that to me was a wrong move. That to me was simply political posturing, was simply a political move na hindi nga nakatulong, parang nakasama pa nga, parang napabilis pa nga doon sa aksyon ng ICC in rejecting the request for interim release. Mm-mm. Okay. Kung maraming salamat, thank you for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines. Baka gusto po ninyo magbigay ng siguro kaunting opinion lamang dun sa usapin po ng destabilization, kasi kagabi meron pong nagrally sa may part po ng Makati area na hinihingi yung resignation ni Pangulong Marcos. Alam niyo po, dapat maingat din po tayo sa mga ganyang mga panukala, mga suliranin, di ho ba? Yes, ang daming problema, lalo na dyan sa korupsyon. Lahat tayo galit na galit tayo dyan sa mga massive corruption na yan. Ang tawag ko nga dyan, syndicated official corruption. This is really the biggest corruption scandal in our history, na naging pipitsugin na lang yung mga ginawa noon ni Napoles and her cohorts dun sa Napoles PDAF scam. Kasi this one involves multi-billion peso projects, infrastructure projects, flood control projects, at iba pang mga projects na marami pa dyan sigurado kung makakalkal sa isang masusing investigasyon. Pero wag naman po na at this point ay magpapanukala ng mga revolutionary government, destabilization, and then kahit yung resignation of the sitting president. Hindi ho ba naiisip? Anong resulta niyan? Kung ma-destabilize o kaya yung mga nag-ano dyan ng mga junta, revolutionary government, and then itong resignation, klaro naman na pag may resignation, pag mag-resign yung Pangulo, ay sino uupo? The constitutional successor is the Vice President. Acceptable ho ba yun? Alam nyo, miss, ang solusyon naman, ito, nandyan na yung proseso. Ano yung proseso? Iniimbestigahan na. Although we are pushing for a stronger independent commission, for a more transparent and more independent commission than the one now, which is act functioning, pero medyo kulang pa. The one created under Executive Order number 94, yung ICI. Kami po sa House, meron na kaming pending na yung sa House Bill 4453 na kailangan ng mas
malakas pa, stronger at mas independent na komisyon. Yan na yan, hayaan yung proseso. And then may bago tayong ombudsman na sa tingin ko naman kaya niya. Kasi he has the political will, he has the courage, may tapang siya, he has the legal acumen and the skills and the experience to go after grafters. Ang challenge na lang sa kanya is he has to prove political objectivity, impartiality, or independence na wala siyang sasantuhin kahit kaalyado. So, ayaan ang process na lehitimo, na constitutional, not extra-constitutional means. Huwag yung mga ganyan. Hinay-hinay po tayo, lalo na pag mga violent means. Kasi nga ho, kaya natin, kaya ng Pilipino to resort to peaceful means in demanding for all of this na mga changes and reforms. So, hindi po katanggap-tanggap at this point yung mga ganyang mga panawagan. It can only be for political, mga agenda po yan, partisan agenda. Okay. Again, thank you for joining us, former Senator, Representative Leila De Lima. Ingat po kayo. Salamat din po. Have a good day. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Ang kinatawan ho ng mamamayang Liberal Party List si Representative Leila De Lima. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.